Viral ngayon, ang driver at personal assistant ni Rian Ramos na nagpakilalang alias Tutoy sa mga ulat, ay nagsampa ng reklamo sa National Bureau of Investigation, NBI, noong ika-28 ng Enero taong 2026 kasama ang Volunteers Against Crime and Corruption, VACC. Inakusahan niya ang actress na si Rian Ramos at dalawang beauty queen na sina Michelle D at Samantha Panlilio, kasama rin sa kaso ang dalawang bodyguard ni D, at ilang miyembro ng Philippine National Police PNP ng seryosong ilegal na pagkakakulong, pananakit, at pagpapahirap matapos siya akusahan ng pagnanakaw ng isang angpaw na naglalaman ng mga pribadong larawan. Ayon kay Tutoy, noong ika-17 ng Enero, siya ay sapilitang dinala sa condo unit ni Ramos at D sa Makati at pinilit na aminin ang pagnanakaw, na tinatanggihan niya. Sinabi niyang ikinulong siya sa loob ng 3 araw at binugbog ng mga bodyguard ni D, at sinasabing siya rin ay sinaktan ni D at Ramos. Inihayag niya rin na narinig niya ang usapan ng mga bodyguard na tatapusin na ang kanyang buhay, kaya't nagtangka siyang tumakas sa pamamagitan ng pagtalon mula sa 39th floor patungong 25th floor. Gamit ang isang lubid, ngunit siya ay nahuli ng mga bodyguard at binalik sa unit. Noong ika-19 ng Enero, dinala siya sa istasyon ng pulisya kung saan isinampa ni D ang kaso ng qualified theft laban sa kanya, at doon daw ay naranasan pa rin niya ang karagdagang karahasan mula sa mga pulis. Noong ika-22 ng Enero, inalis ng Makati City Prosecutor's Office ang kasong theft laban kay Tutoy dahil walang batayan ang kanyang warrantless arrest at pagkakakulong. Pagsalungat ng kampo ng mga aktres, sa pamamagitan ng kanilang abogado na si Attorney Maggie Abraham Garduque, tinanggihan ni Ramos at D ang lahat ng mga akusasyon. Sinabi ng abogado na batay sa mga talaan ng paglalakbay ni D, siya ay nasa Iloilo noong ika-17 ng Enero at bumalik lamang sa Maynila noong ika-18 ng Enero, kaya't imposibleng siya ay kasangkot sa mga pangyayari noong ika-17 ng Enero. Ipinakita rin nila ang mga dokumento tulad ng mga tiket sa eroplano at mga post sa social media para patunayan ito. Binanggit din ng abogado na walang mga palatandaan ng pinsala ang nakita sa medikal na pagsusuri ni Tutoy noong ika-19 ng Enero sa panahon ng inquest, at ang mga sinasabing pinsala niya sa media interview ay hindi umaayon sa kanyang mga pahayag ng paulit-ulit na pananakit sa loob ng 3 araw. Idinagdag pa na walang intensyon na ikulong si Tutoy dahil siya ay dinala sa pulisya para sa wastong pagsisiyasat, at ang kasong inihain laban sa kanya ay maaaring isang pagbabalikwas lamang sa kasong theft na isinampa ni D. Kasalukuyang iniimbestigahan ng NBI ang mga akusasyon para matuklasan ang katotohanan sa likod ng mga magkasalungat na pahayag sa sistemang umiiral sa Pilipinas, at maging sa panghuhusga ng mga tao sa social media. Na kapag ang lalaki ang nagreklamo sa babae ay parabang ang hirap paniwalaan at kung minsan ay pinagtatawanan pa ito. At ang kasong ito ay mahirap versus mayaman, isang ordinaryong tao laban sa mga sikat at kilalang personalidad. Sino ba ang nagsasabi ng totoo? At sino ang may mga bahong itinatago? Abangan na lang din natin ang mga susunod na balita tungkol sa isyu na ito. Ikaw, sa iyong palagay, sino ang tingin mong nagsasabi ng totoo? Mag-comment at ilahad ang iyong opinyon. Huwag mo ding kalimutang mag-follow sa akin para updated ka sa mga bagong videos. Yun lang, peace.